Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una ay si Coca Nicolas. Siya ay pinanganak bilang si Johan Lee Hickins, isang British-Filipino na aktres na orihinal na miyembro ng Soft Drink Beauties. Inamin mismo ni Coca Nicolas na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Malakas uminom ng alak at waldas sa perang kanyang kinikita noon ang naging dahilan kaya nasira ang kanyang makulay na karera sa mundo ng showbiz. Noong isilang niya ang kanyang panganay, lumipad dito patungong Japan at iniwan niya ang kanyang karera dito sa Pilipinas. Sa bansang Hapon ay nakaranas si Coca Nicolas ng sobrang paghihirap. Hindi naging sapat noon ang kanyang kinikita bilang dancer at singer upang tustusan ang kanilang pangailangan. Ilan lamang sa mga pelikulang tampok ang sexy star ay ang Snake Sisters ni Celso at Castillo noong 1984 kung saan nabigyan agad siya ng lead role sa edad na wala pang 16 anyos. Sa Naked Island naman ay kasama nila ang batikang aktres na si Charito Solis. Sa mabilis na pagsikat, inamin ni Coca noon na nalulong siya sa masamang bisyo, nariyan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo at maging pagsubok sa ipinagbabawal na gamot. Taong 2016 nang mapabalita itong nagtitinda na lamang ng ice candy sa kanilang barangay. Hindi naging maganda ang kanyang buhay na isinisisi din naman niya sa kanyang kapabayaan noong siya ay nasa rurok pa ng kasikatan. Dahil sa kanyang pag-inom at paninigarilyo, namayat siya ng husto at muntik na rin siyang magkaroon ng sakit na tuberculosis. Matapos magkaroon ng anak, hindi na nakabalik sa showbiz si Coca. Nagdesisyon siyang mag-abroad na lamang. Sa Japan siya napadpad kasamang isang grupo ng mga entertainers na umaawit at sumasayaw. Sa ngayon, nakatira ang British-Filipina former sexy star sa Pasig City. Nawala ang lahat ng ari-ari ang ipinundar niya sa Pampanga nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Nagtitinda na lamang siya ng yelo at ice candy. Gipit man sa buhay, nagpapasalamat siya sa mga anak na sumusuporta at nag-aalaga sa kanya. Pangalawa ay si Bridget De Hoya. Si Bridget De Hoya na ipinanganak bilang Michelle Comstock ay isang dating sexy star na naging kilala sa mga pelikulang ST tulad ng Kangkong at Gigil noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000. Matapos ang kanyang panandaliang karera sa showbiz, nagpakasal siya at nagkaroon ng pamilya. Noong 2018, siya at ang kanyang live-in partner na si Marciano Kamakam, kilala rin bilang Bong Guevara, ay naaresto sa isang operasyon sa San Fernando, Pampanga dahil sa pag-iingat ng mga illegal na droga, kabilang ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, mga improvised at 2 bote ng likidong pinanghihinalaang droga. Matapos ang insidenteng ito, si Bridget ay naharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng Republic Act No. 9165. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nakaraan, nagpatuloy siya sa buhay at nagsimula ng bagong kabanata. Ayon sa mga ulat, siya ay naging isang gwardya sa isang paaralan at kamakailan lamang ay nakatanggap ng tulong mula sa media personality at news anchor na si Julius Babaw, na nagbigay sa kanya ng motorsiklo upang matulungan siya sa kanyang pagbiyahe patungong trabaho. Ang kwento ni Bridget De Hoya ay isang halimbawa ng pagsusumikap at pagbabago na nagpapakita na ang bawat tao ay may pagkakataon na magsimula muli at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Pangatlo ay si Brandy Ayala. Isang nakakabahalang video ang kumalat sa social media na kung saan ipinapakita ang isang dating artista o sexy starlet noong dekada 80 na palaboy-laboy na lamang sa kalye at tila wala na sa kanyang tamang pag-iisip. Siya ay kabilang sa tinaguriang mga liquor beauties noong mga 1980s na may screen name na si Brandy Ayala o si Remedios Estrada sa totoong buhay. Labis na pumatok si Brandy noong mga dekada 80 dahil sa kanyang angking kagandahan at hubog ng kanyang katawan. Marami ding mga pelikulang nagawa ni Brandy gaya na lamang ng Bodyguard kung saan bumida si Bong Revilla Jr., No Blood, No Surrender at kung ano-ano pa. Subalit kagaya din ng ibang mga sumikat na artista noon, unti-unting naglamlam ang kanyang karera at nalaos. Nakalimutan na din siya ng kanyang mga tagahanga at nawala na sa dating maningning na entablado ng pag-arte.
Hanggang sa noong taong 2021, nakuha ng dating sexy star na pag-aalagala na lamang sa kalsada at nagsasalita na mag-isa. Noong makuhanan ng naturang video ay halos isang taon na pala itong nawawala at pag-aalagala sa lansangan. Sa ngayon ay nakauwi na sa kanilang bahay si Brandy Ayala sa Tondo, Maynila kung saan doon nakatira ang kanyang pamilya. Pang-apat ay si Myra Manibog. Si Geraldine Zervolacus o mas kilala bilang si Myra Manibog ay isa sa mga kilalang sexy stars noong dekada 80. Kwento ni Myra, lumaki siya sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang umano ay nakaranas na siya ng pang-abuso at ito'y nagsimula nang magkaroon ng bagong asawang kanyang ina. Minolestya umano siya ng kanyang amain pero hindi kaagad ay pagtapat sa ina dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan. Makalipas ang ilang taon, muling dumanas ng pang-aabuso si Myra sa loob ng hotel na kanyang pinapasukan noon. Pagbabahagi ng dating sexy star, inutusan siya ng hotel manager na magsukat ng kanyang costume at doon siya ay ikinulong sa kwarto. Halos isang linggo umano siyang nakakulong at hindi pinauwi sa kanilang bahay. Nang makauwi ng bahay, kaagad nagsumbong si Myra sa kanyang ina pero imbes na sampahan ng kaso, nakipagkasundo ito at nagpabayad na lamang ng pera. Matapos ng pakikipagkasundo ng kanyang ina, nagpatuloy ang pagkikita nito ng naturang manager na tila walang nangyari. Kalaunan, napamahal si Myra dito at nagkaroon ng relasyon pero umabot lamang ito ng ilang taon dahil sila rin ay naghiwalay. Samantala, nagkaroon naman ng pagkakataon si Myra na mapasok ang mundo ng pag-artista. Ito ay matapos siyang ma-discover ni Ray de la Cruz. Siya ay napabilang sa Soft Drink Beauties at binigyan ng screen name na Myra Manibog o Mirinda Manibog. Ilan sa mga nagawa niyang pelikula ay Naked Island, Angel, Silip, Sukdulan at Di Mapigilang Init. Ayon kay Myra, ang pagpapaseksi niya sa pelikula ang naging paraan para kumita ng pera, kaya naman kahit anong ipagawa sa kanya noon ay hindi niya tinatanggihan. Kalaunan, lumamlam ang karera ni Myra. Dahil sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas, nagtungo si Myra sa kasama ang asawa sa Japan. Pagbabahagi niya, ang puntong iyon ng kanyang buhay ay naging masalimot dahil doon siya natutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pagtatapat pa ni Myra, ilang beses din niyang sinubukang tapusin ang sariling buhay. Makalipas ang ilang taon, binago niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Noong Agosto nitong taon lamang, muling nanawagan si Manibog na tulungan siya dahil sa malaking bill nito sa ospital na umabot na ng 700,000 piso at hindi pa kasama dito ang bayad sa mga doktor. Nakakaramdam ngayon ng iba't ibang mga sakit ang dating sexy star at nananawagan ng tulong upang mabayaran ang lumulobong bill nito sa ospital. Panglima ay si Sabrina M. Si Sabrina M o Karen Palyasige sa totoong buhay ay isa sa mga dating sexy actress ng industriya ng pelikulang Pilipino. Sa kabila ng kanyang paglaho sa limelight, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga isyong patuloy na gumugulo sa kanyang pangalan. Sa mga nagdaang taon, sunod-sunod ang mga kontrobersiyang kinasangkutan niya na muling nagbukas ng pinto sa mata ng publiko. Isa sa mga pinakamabigat na issue sa kanyang buhay ay ang pagkakaaresto niya noong 2016 dahil sa paggamit at pagdadala ng iligal na droga. Ayon sa mga ulat, nahuli siya sa isang buy-bust operation sa Quezon City kung saan na-recover ang shabu at mga drug paraphernalia mula sa kanyang tahanan. Lubhang ikinagulot to ng marami, lalo na ang mga dating taga-suporta niya. Makalipas ang ilang taon, muling naging laman ng balita si Sabrina nang ipinahayag niya sa isang panayam noong 2023 na nagkaroon naman siya ng relasyon sa yumaong aktor na si Rico Yan matapos ang relasyon nito kay Claudine Barreto. Agad itong pinabulaanan ng kampo ni Claudine at binalaan siyang kakasuhan kung hindi siya maglalabas ng public apology. Sa kabila nito, nanindigan si Sabrina na totoo ang kanyang pahayag at hindi siya hihingi ng paumanhin. Bukod pa rito, lumutang din ang issue ng isang fake friend na pinaniniwalaang si Katrina Paula na nagsabing walang katotohanan ng mga sinasabi ni Sabrina. Sa mga cryptic post ni Sabrina sa social media, tila may patama siya sa mga taong dating malapit sa kanya ngunit ngayon ay kumukontra na. Sa kabila ng mga batikos at banta ng demanda, hindi natinag si Sabrina M. Ipinahayag niyang handa siyang magsamparin ng kaso laban sa mga taong nagsasabi umano ng kasinungalingan laban sa kanya.
Para sa kanya, mahalagang ipaglaban ang kanyang katotohanan at reputasyon. Sa kabuuan, ang mga kontrobersiyang ito ay nagpapakita hindi lamang ng magulong bahagi ng showbiz kundi pati na rin ang personal na laban ni Sabrina M. sa pagitan ng katotohanan at pananabik ng publiko sa intriga.